Sa isang sulok ng bahay ni Isabel, sa tabi ng pintuang kahoy na minsang pininturahan ng puti, may isang maliit na bote ng tubig na halos hindi na napapansin. Gawa ito sa salamin, may takip na bakal, at may tatakpan ng krus sa gilid. Isa itong bote ng banal na tubig, na matagal na niyang kinuha mula sa simbahan, puno ng paniniwala at ngayon, puno na ng alikabok. Isang hapon ng Huwebes, habang sinusubukang ayusin ang mga laruan ng kanyang anak na si Gabriel, napatingin si Isabel sa bote. Tila may kurot sa dibdib niya. Naisip niyang matagal na nga pala itong hindi nagalaw. "Ma, ano yan?" tanong ni Gabriel, 6 na taong gulang, habang naglalaro ng Lego sa sahig. "Banal na tubig," sagot ni Isabel, bahagyang ngumiti. "Pangproteksyon sa bahay natin." "Bakit hindi mo naman ginagamit?" inosenteng sagot ng bata. Napatigil si Isabel. Isang tanong mula sa bibig ng isang bata, pero sa puso niya, tumama ito gaya ng palad ng Diyos na marahang kumatok. Nang gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Si Mateo, ang kanyang asawa, ay tahimik lang sa gilid ng kama, nakababad sa cellphone. "Mateo Lee." Mahina niyang tawag. "Enan?" "Naalala mo yung bote ng banal na tubig sa tabi ng pinto? Yung luma na?" "Bakit? Sa tingin mo gumagana pa ba yon? O kailangan ko na lang itapon?" "Tubig lang yon, isa. Pampalubag loob lang yan ng matatanda. Huwag ka nang magpakalalim diyan." Hindi na sumagot si Isabel. Pero sa loob niya may kakaibang lamig. Hindi dahil sa sagot ni Mateo, sanay na siyang hindi ito seryoso sa pananampalataya, kundi sa tila presensya ng tanong na hindi niya alam kung paano harapin, "Ginagamit ko ba talaga ang pananampalataya ko?" Kinabukasan, isang matandang lalaki ang dumating sa kanilang pintuan. Si Padre Elas, dating kura paroko sa simbahan ng kanilang barangay, matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Hindi na raw ito madalas lumalabas, pero mayong araw, may dala siyang regalo, isang maliit na libro at isang rosaryo. "Para sa iyo, Isabel," sabi ni Padre Elas, may mahina ngunit maliwanag na boses. "Napapanahon." Napakunot si Isabel. "Bakit po ako? May mga bagay sa paligid natin na hindi mo nakikita, Hija. Pero nararamdaman mo. Tama ba ako?" Napatingin si Isabel sa sahig, at sa isang iglap, tumakbo sa isip niya ang mga sigawan nila ni Mateo noong isang linggo, ang panaginip ni Camila tungkol sa itim na anino sa kwarto, ang pananahimik ni Gabriel, at ang biglaang pagkakabasag ng salamin sa kusina. Lahat ng iyon walang malinaw na dahilan. "May dala akong mga turo mula kay Papa Len, isang banal na lalaking malalim ang pagkaunawa sa proteksyon ng espiritual," sabi ni Padre Elas, iniabot ang maliit na aklat. "Hindi ito mahika, isa. Pero isa itong paanyaya. Kung paano mo ginagamit ang banal na tubig, maaaring magdala ng biyaya o wala." Pagkawala ng pari, agad umupo si Isabel sa mesa at binuklat ang unang pahina. Ang banal na tubig ay kalasag. Ngunit ang kalasag na hindi ginagamit ay isa lang dekorasyon sa isang bahay na hindi mo alam ay sinasalakay na. Papa Len. Habang binabasa niya, dahan-dahan siyang niyayanig ng katotohanang hindi niya inakalang makaapekto sa kanya, halos lahat ng ginagawa niya ay mali. Pinapabayaan niya ang tanging sandata na ibinigay sa kanila bilang mga Kristiyano para sa espiritual na depensa. Pinanatili niya ang banal na tubig sa gilid, literal at espiritual. Kinagabihan, tinanong siya ni Camila, 14 na taong gulang at palaban sa lahat ng bagay na may kinalaman sa relihiyon, "Ma, bakit mo iniiyakan ang librong yan?" "Hindi ko alam, anak. Parang matagal na akong may iniwang bukas na bintana sa bahay na to. At ngayon lang ako bumalik para isara." Hindi umimik si Camila. Pero nakita niyang nilinis ng ina ang bote ng banal na tubig. Nilagyan ito muli ng panibagong tubig na pinabindisyonan sa simbahan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, binasbasa ni Isabel ang buong bahay, habang hawak ang rosaryo at sinasambit ang isang tahimik na panalangin. Sa silid ni Gabriel, habang pinapahiran niya ng tanda ng krus ang noo ng bata gamit ang tubig, bigla itong ngumiti. Ang gaan po, maparang may ilaw. Napahinga ng malalim si Isabel. Ang unang liwanag sa dilim. Mula sa sulok ng kanilang bahay, ang nakalimutang bote ay unti-unting muling nagningning, hindi sa liwanag ng araw, kundi sa pagbabalik ng pananalig sa tahanang matagal nang nauuhaw sa tunay na proteksyon. At doon nagsimula ang pagbabago. Umagang-umaga pa lang, gising na si Isabel.
Sa halip na bumaba agad para magluto, diretsong naupo sa kusina, kinuha ang aklat na iniwan ni Padre Elas at inilatag ito sa mesa. May bahid ng alikabok ang takip nito, tila palatandaan na matagal na itong hindi nabubuklat. Nakasulat sa unang pahina, ang kadena ng pananampalataya ay hindi basta isinusuot. Ito ay ginagalaw, ginagamit, isinasabuhay. Papa Len. Habang binabasa ang bawat linya, unti-unti siyang sinasalubong ng kabatiran, hindi sapat ang paniniwala kung walang pagkilos. Pagdating ng tanghali, hindi siya nakatiis. Tinawagan niya si Padre Elas. "Padre, pwede po ba akong dumalaw sa inyo mamaya?" Tanong ni Isabel, may bahid ng kaba. "Naman, Hija. Inaabangan kita." Sa maliit na bahay ng pari, may amoy ng kandilang natunaw, lumang kahoy at papel. Binuksan ni Padre Elas ang isang lumang bal at inilabas ang isang kumpol ng papel na nakatali sa lubid. May luma at kupas na selyo ng Vatikano sa ilang pahina. Mga tala ito ng mga turo ni Papa Len, paliwanag ng pari. Hindi siya sikat. Hindi siya madalas banggitin. Pero para sa mga pari tulad ko, siya'y kayamanan. Akala ko po, sapat na ang dasal ang pagsisimba ang rosaryo. Nakalulungkot mang sabihin, Isabel, sagot ni Padre Elas, madalas ginagamit ng mga tao ang banal na tubig gaya ng isang amuletong nabibili sa palengke. Walang dasal. Walang layunin. Walang pananampalataya. Isa lang itong kilos na walang laman. Napayuko si Isabel. Ang salita'y tumama sa kanyang dibdib. Parang ganyan po ako. Nang gabing iyon, nagsimula siyang magmasid. Hindi lang sa mga gamit sa bahay, kundi sa sarili at sa kanyang pamilya. Sa kusina, bumagsak bigla ang isang baso. Walang dahilan. Sa kwarto ni Camila, narinig niya ang anak na umiiyak sa telepono. "Basta ma, ang bigat." Hindi ko alam kung bakit. Si Gabriel, tahimik habang kumakain ng hapunan, nilalaro lang ang kutsara. Si Mateo, abala sa laptop. Halatang irritable. "Bakit ang bagal ng internet dito? Nakakainis." Hindi ito ang unang pagkakataon na sabay-sabay silang nakakaramdam ng ganito, pero ngayon, may bagong mata si Isabel. Hindi na niya basta sinisi ang sira sa modem, ang hormones ni Camila, o ang stress ni Mateo. May hindi nakikita pero naroon. Nang tulog na ang lahat, bumalik si Isabel sa lumang aklat. Binasa niya ng buo ang unang seksyon, kung saan tinalakay ni Papa Len ang 6 na pagkakamaling espiritual na karaniwan sa paggamit ng banal na tubig. Isa lang ang paulit-ulit sa kanyang isip. Ang pinakamalakas na proteksyon ay hindi kailanman gagana kung hindi mo ito ginagamit. Nais niyang magsimulang muli, pero hindi alam kung paano. Sa totoo lang, natatakot siya. Dahil kung totoo nga ang lahat ng ito, paano na ang mga taon na pinabayaan niya ang bahay nila? Kinabukasan, naglakas loob siyang kausapin si Mateo habang nagkakape sila sa mesa. "May babaguhin ako sa bahay, Matt," panimula niya. "Ano na naman yan?" sagot ni Mateo, hindi inalis ang tingin sa cellphone. "Maglalagay ako ng routine gamit ang banal na tubig. Tuwing umaga, tuwing gabi. Para sa atin. Para sa mga bata." Napangiti si Mateo, bahagyang sarkastiko. "Ano to, exorcism? May multo ba?" "Matt, seryoso ang tono ni Isabel. Hindi ito tungkol sa multo. Ito'y tungkol sa kapayapaan." Tahimik si Mateo. Wala nang sinagot. Pero ang hindi niya alam, iyon ang simula ng pagbabago. Hindi dahil sumang-ayon siya, pero dahil sa unang pagkakataon, si Isabel ay tumindig na may paninindigan. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Isabel ang ilang bagay na tila maliit, ngunit kakaiba. Si Gabriel, na dating hirap gisingin, ngayon ay bumabangon bago pa siya tawagin. Si Camila, sa halip na pumasok sa kwarto at magsara ng pinto, ay minsang tumambay sa sala habang nag-aaral. Si Mateo, bagamat tahimik pa rin, ay hindi na bumubunganga pag nawawala ang remote ng AC. Ngunit kasabay ng mga pagbabago, may isa ring kabaligtarang nangyayari. Mas madalas masira ang mga gamit, nasunog ang rice cooker, tumagas ang gripo, biglang namatay ang kuryente sa gabi. Isang beses, habang nagdadasal si Isabel sa sala, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto nila, kahit walang hangin. Tiningnan lang niya ito, at sa halip na matakot, humawak siya sa bote ng banal na tubig. Lumapit sa pinto. Gumuhit ng krus sa hangin. At nagsalita. "Sa ngalan ni Jesus, sa pamamagitan ng biyaya ng Ama at Espiritu Santo, lumayas ka. Ang bahay na ito ay pag-aari ng Diyos."
Tahimik. Walang tunog. Pero pakiramdam niya'y may umalis. Nang makabalik si Mateo mula sa grocery, nadatnan niya si Isabel na nagwawalis sa sala, may hawak na rosaryo sa isa't isang kamay at bote sa isa. Anong ginagawa mo? Wala. Nililinis ko lang espiritual. Tumawa si Mateo. Grabe ka. Pero okay. Basta wag mo lang sunugin ang bahay. Ngumiti si Isabel payapa. Sa unang pagkakataon, ang kandado sa kanyang pananampalataya, matagal nang kinakalawang, unti-unti nang umikot. Ang gabi ay tahimik. Masyadong tahimik, sa totoo lang. Nakaupo si Isabel sa tabi ng kama ni Gabriel, hawak ang bote ng banal na tubig. Sa unang pagkakataon, may plano siya. Hindi basta pag-sprinkle. Hindi basta ritual. Ngayon, may layunin. Binuksan niya ang bote, sinawsaw ang mga daliri, at dahan-dahang iginuhit ang krus sa noo ng anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, bulong niya. Mae. Pabulong na tanong ni Gabriel, halos tulog na, wala na po bang anino ngayon? Napahinga siya ng malalim. Wala na, anak. Nandito na ang liwanag. At sa unang gabi sa loob ng ilang linggo, walang sigaw mula sa kwarto ni Gabriel. Walang iyak. Walang bangungot. Kinabukasan, habang nagkakape, sinubukang ikwento ni Isabel ang nangyari kay Mateo. Nagdasal ako sa kwarto ni Gab kagabi gamit ang banal na tubig. Sagot ni Mateo, hindi tumitingin. At kumalma si Gab dahil sa tubig. Sa panalangin, giit ni Isabel. Sa intensyon. Hindi lang dahil sa likido. Mateo ngumiti ng pilit. Basta gumagana, okay. Pero huwag mo akong isali dyan, ha? Mate. Gusto ko lang ng tahimik na bahay. Hindi ko kailangan ng dasalan. Hindi na siya kumibo. Isa lang ang sigurado niya, hindi siya titigil. Nagsimula si Isabel ng isang bagong ritual. Tuwing umaga, pagkagising, bago maghanda ng almusal, bago pa man magbukas ng telepono, lalabas siya ng kwarto hawak ang bote ng banal na tubig. Maglalakad sa sala. Sa ngalan ni Jesus, mapuno ang bahay na ito ng kapayapaan. Sa kusina. Ang pagkain dito ay maging pagpapala, hindi pasanin. Sa mga silid. Pagpalain ang tulog at gising ng bawat isa rito. Hindi niya ito sinisigaw. Hindi rin niya tinatago. Ginagawa niya ito ng may respeto, sa katahimikan, gaya ng paglilinis, ngunit mas malalim. Pagka-umaga, laging nauunang magising si Camila. Isang beses, nadatnan siyang nagwiwisik ng tubig sa may hallway. Ma, anong ginagawa mo? Binabasbasan ko ang bahay. Para sa araw natin. Okay, word. Pero si J. Nagkibit balikat lang si Camila, pero napansin ni Isabel na mas kalmado na ito. Hindi pa bukas ang puso, pero hindi na rin sarado. Isang gabi, habang nasa tapat ng kwarto nila ni Mateo, tumigil siya. Kumikinang ang bote sa ilalim ng ilaw mula sa kisam. Nagdalawang isip siya. Buksan ba niya ang pinto? Ipagdasal din ba ang asawa niyang hindi naman naniniwala? Kung may pader sa puso niya, Panginoon, ikaw lang ang makakapagpabagsak nito, mahinang dasal niya. Hindi niya binuksan ang pinto. Pero kinabukasan, napansin niyang inayos ni Mateo ang sirang switch sa banyo na ilang buwan nang pinapabayaan. Wala siyang sinabi. Pero sa puso niya, alam niyang may gumagalaw. Dumating ang linggo. Habang nagsisimba silang mag-ina, si Mateo ay naiwan sa bahay. Walang sapilitang-pilitan, pero napansin ni Isabel na pinatay nito ang habang nagdarasal sila bago umalis. Tahimik lang. Pero mahalaga. Pagbalik nila, may nakahandang tanghalian. Una sa napakatagal na panahon. Wow, ikaw nagluto, tanong ni Camila, tila hindi makapaniwala. Baka biglang lumindol, sagot ni Mateo, biro. Ngunit sa mata ni Isabel, iyon ay himala. Isang gabi, habang pinapatulog si Gabriel, nagtanong ito. Ma, pwede po ba ako magbasa ng dasal? Gusto mo? Tumango si Gabriel. Inabot ni Isabel ang maliit na prayer card. Basahin mo ito, anak. Senor, naway ang tubig na ito ay maging tanda ng iyong proteksyon. Linisin mo ang tahanang ito at ang bawat isa sa amin mula sa anumang masama. Sa tulong ni Papa Len, naway ang iyong kapayapaan ay manahan sa lugar na ito. Amen. Pagkatapos magdasal, tumingin ito kay Isabel. Ang gaan sa dibdib, Mae.
Kinagabihan, habang naglalakad si Isabel sa bahay, may narinig siyang kaluskos sa may bintana. Lumingon siya pero walang tao. Tinungo niya ang lugar at rosyo ng tubig habang dinadasalan. Sa ngalan ng Diyos, alisin ang lahat ng hindi para sa kabutihan. Tahimik. Walang reaksyon. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya si Mateo, gising pa. Narinig ko yung dasal mo kanina, Anya. Sorry kung nabahala ka. Hindi. Gusto ko lang malaman totoo bang naniniwala ka talaga na may masamang espiritu. Totoo akong naniniwala na may masigit kaysa sa atin. At kung tayo'y hindi magbabantay sino pa? Tumango si Mateo. Hindi sumagot. Pero sa sumunod na gabi, bago matulog, nakita siya ni Isabel na inilapag ang bote ng banal na tubig sa tabi ng kama nila. Walang salita. Walang paliwanag. Isang tahimik na pagsangayon. Sa isang linggo ng gabi, muling lumapit si Isabel kay Padre Elas. Nag-umpisa na po ako, Padre. Araw-araw. Sa sarili ko. Sa bahay. Sa mga bata. Umiti ang matanda. Kailan mo napansin ang unang pagbabago? Kaagad. At kailan mo naramdaman ang paglaban? Kasabay din eh. Yan ang patunay, Hija. Kung walang sumasalungat, baka wala kang tinatamaan. Habang papalapit ang hating gabi, muling binasbasan ni Isabel ang bahay. Ngayon ay may tiwala. Hindi na siya tanong ng tanong kung may epekto ba ito. Alam na niya. Hindi man laging ramdam pero palaging gumagalaw. Sa wakas, ang pananampalataya niya ay hindi na lang nasa isip. Ito'y nasa kamay sa salita, sa kilos. Ito na ngayon ang hininga ng kanyang tahanan. Umagang malamig. May kaunting hamog sa bintana ng kusina. Tahimik ang bahay, at si Isabel ay muling nakaupo sa harap ng mesa, may hawak na papel mula kay Padre Elas. Nakasaad dito ang isang paalala. Ang pinto ay hindi lamang daanan ng tao, ito rin ay daanan ng espiritu. Protektahan mo ang mga hangganan. Papa Len. Makalipas ang ilang oras, dumating si Padre Elas, may daladalang maliit na kahon. Binuksan niya ito sa sala, rosaryo, kandila, at ilang prayer cards. Isa, anong palagay mo sa mga pinto at bintana ng bahay na to? Tanong niya habang nakaupo sa sofa. Matibay naman po. Bago lang yung lock sa front door. Yung iba, palalakasin pa. Pinag-uusapan ko ang ibang klase ng tibay, sagot ng pari, bahagyang ngumiti. Espiritual na harang. Napatingin si Isabel sa paligid. Tila ngayon lang niya naisip, araw-araw ay pumapasok at lumalabas sila. Pero kailan ba nila naisip na bantayan kung ano pa ang kasama sa pagpasok? Kinagabihan, tinawag niya sina Gabriel at Camila. May gagawin tayong bago ngayong gabi. Sama kayo sa akin. Si Camila, hawak ang cellphone, umirap. Ma, homework pa ko. 5 minuto lang. Promise. Si Gabriel agad tumayo. Ako po mauna. Lumakad silang tatlo sa tapat ng pintuan sa harap. Bitbit ni Isabel ang bote ng banal na tubig, habang si Gabriel ay may hawak na maliit na kandila. Bakit natin to ginagawa, ma? Tanong ng bata. Para ang lahat ng papasok sa bahay natin ay may dalang kabutihan. At ang masasama, manatili sa labas. Isa-isa nilang nilapitan ang bawat pinto, ang sa harap, likod, pintuan ng kusina. Sa bawat isa, gumuhit si Isabel ng krus gamit ang banal na tubig, sabay sabing, Panginoon, pagpalain mo ang pintuang ito. Na sa pagpasok at paglabas, tanging ang iyong kapayapaan ang sumama sa amin. Sa unang bintana, lumapit si Camila, tahimik pero kusa. Ma, ako na ang maghawak ng bote. Napatingin si Isabel, nagulat pero masaya. Iniabot niya ito. Tahimik si Camila habang gumuguhit ng krus sa bintana ng sala. Para kay Lola din, bulong nito. Bakit mo nasabi iyon? Tanong ni Isabel. Ginagawa raw to ni Lola noon. Sa lumang bahay. Naalala ko bigla. Hindi na kumibo si Isabel. Pero sa loob niya, parang may muling binuhay. Isang alaala. Isang kasanayan. Isang ugat na bumabalik. Pagkatapos ng binutor, umupo silang tatlo sa sofa. Walang cellphone. Tanging liwanag ng kandila sa mesa ang umiilaw sa kanilang mga mukha. Ang tahimik, bulong ni Gabriel. Parang ibang bahay, dagdag ni Camila. Hindi ibang bahay, sagot ni Isabel, nakangiti. Tayo pa rin. Pero mas payapa.
Sa kabilang kwarto, si Mateo ay nanonood ng balita sa laptop. Ngunit pansin niya ang kakaibang katahimikan mula sa sala. Wala ang tipikal na sabayang sigawan, pagtatalo, at ingay ng lumingon siya. Naabutan niyang nakaupo ang mag-ina sa sala na para bang may seremonya. Hindi siya pumasok. Pero nanatili siyang nakamasid sa bukas na pinto ng kwarto. At sa unang pagkakataon, hindi siya natahimik dahil sa pagod, natahimik siya dahil sa katahimikan mismo. Kinabukasan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Nakatulog ako diretsyo, sabi ni Camila sa hapagkainan. Talaga? Gulat ni Isabel. Wala akong naramdamang kabang usual. Parang safe. Hindi ka nagising kahit minsang 3:00, tanong ni Gabriel. Nga. Wala rin akong panaginip, dagdag ng bunso. Napatingin si Mateo, tahimik. Kasi siya rin, ilang linggo na siyang hindi tuloy-tuloy matulog. Pero kagabi parang nareset ang buong gabi. Sa pagdaan ng mga araw, naging parte ng routine ang pagpapala sa mga pinto't bintana. Minsan si Camila ang nagkukusa. Si Gabriel, gumagawa na ng sarili niyang dasal bago matulog. Lord, paki-close po ang lahat ng bad vibes sa labas. Huwag niyo po silang i-invite papasok. Thanks. Tawanan sila. Pero sa bawat biro, may patak ng paniniwala. Isang gabi, habang papatayin na ni Isabel ang ilaw sa sala, lumapit si Mateo. Isa ni. Enan, pwede mo rin bang basbasan ang pinto ng kwarto natin? Nanlaki ang mata ni Isabel. Sigurado ka? Tumango si Mateo. Wala namang mawawala, di ba? Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Hawak ang bote ng banal na tubig. Dinampian ng krus ang kahoy. Ngunit bago siya makalayo, hinawakan siya ni Mateo sa kamay. Salamat. At sa munting hawak na yon, sa simpleng kilos, nakita ni Isabel ang isang pintong higit pa sa kahoy, isang pusong unti-unti nang bumubukas. Kinabukasan, habang nililinis ang mesa, napansin ni Isabel ang papel mula kay Padre Elas na dati nakatupi lang. Binasa niyang muli ang sulat kamay na linya. Ang mga pintuang hindi binasbasan ay parang bahay na walang harang. At ang mga pusong sarado sa Diyos ay parang silid na walang ilaw, puno ng anino. Tumingala siya at nakita sa bintana ang mga batang naglalaro sa labas. Sa likod niya, si Camila ay nagtatawanan kasama si Gabriel habang nagtutulungan sa kusina. Si Mateo, tahimik lang sa sala, hawak ang rosaryo na noon pa ibinigay ni Padre Elas. Ang bahay ay hindi perpekto. Pero ngayon, bawat pinto'y may basbas. At bawat kaluluwa, unti-unting nagbubukas. May mga gabing ang katahimikan ay hindi nagpapahinga, bagkus, tila gumagapang sa mga anino ng silid. Alam ito ni Isabel. Maraming beses na niyang sinamahan si Gabriel sa gitna ng gabi, pinapatahan mula sa mga bangungot. Ngunit kahit matapos ang panalangin at haplos, naroon pa rin ang tila bigat sa hangin tuwing papalapit ang hating gabi. Isang hapon, habang kinakausap si Padre Elas sa telepono, binanggit niya ito. Padre, bakit parang ibang klaseng katahimikan ang gabi? Hindi mapakali ang bahay. Hindi ko maipaliwanag. Isabel, sagot ng pari, ang gabi ay hindi lamang para sa pahinga ng katawan. Ito rin ang oras kung kailan ang espiritu mo ay pinakabukas. Kaya kung walang basbas, kung walang dasal, kung walang harang, madaling pumasok ang hindi dapat. Pagkababa ng telepono, dumiretso si Isabel sa kwarto ni Gabriel. Walang tao, nasa labas ang mga bata, ngunit may pakiramdam na tila may iniwang bakas ang mga bangungot ng nakaraang gabi. Kinuha niya ang bote ng banal na tubig, huminga ng malalim, at tinapatan ang kama. Isa-isang niwisika ng unan, ang kumot, ang 4 na sulok ng kama. Sabay bulong. Panginoon, gawing banal na lugar ng kapahingahan ang higaan na ito. Palibutan mo ng iyong mga anghel ang batang matutulog dito. Walang aninong makalalapit. Tanging ang iyong kapayapaan. Tumahimik ang kwarto. Hindi masyadong dramatiko. Walang ihip ng hangin. Pero dama niya may umalis. Gabi na. Habang naghahanda ng tsaa, tinawag ni Gabriel ang ina. Ma, may bagong dasal ba tayo ngayong gabi? Napangiti si Isabel. Meron. Gusto mong ikaw ang magsimula? Tumango si Gabriel. Pumunta sa kwarto at bago humiga, tinawag si Isabel. Pwede mo pong basbasan yung kama uli. Ginawa niya ito gaya ng kanina. Ngunit ngayon, may mas malaking saksi, ang paningin ng anak, punang tiwala.
Paghiga ni Gabriel, pumikit agad. Sa loob ng 5 minuto, humihilik na ito ng mahina. Sa kabilang kwarto, si Camila naman ay nasa gitna ng online review. Nagpupuyat na naman. Pumasok si Isabel dala ang bote. Pwede, tanong niya. Ma, baka isipin mo bata pa ako ha? Hindi. Iniimbitahan lang kita sa dasal, hindi sa kindergarten, biro ni Isabel. Napatawa si Camila. Sige na nga. Pero wag mo lang basain yung laptop ko. Humakbang si Isabel papalapit sa kama. Iniabot ang boat kay Camila. Gusto mong ikaw na? Sandaling katahimikan. Tinanggap ito ng anak. Niwisikan ang unan at bumulong, Lord, pahupain mo po ang pagod ko. Yung totoo lang. Walang sermon. Walang drama. Pero may bukas na puso. Sa kanilang silid, si Mateo ay mahimbing nang natutulog, ngunit si Isabel ay gising pa. Nakatitig sa kisami, iniisip ang mga nangyari sa nakaraang linggo, ang mga pagbabagong hindi niya hiniling ng buo, ngunit sinimulan niya sa simpleng kilos. Tumayo siya, lumapit sa gilid ng kama, at hinawakan ang bote. Hinawi ang kumot sa ulunan ni Mateo, saka dahan-dahang niwisikan ang unan. Panginoon, ipahina mo ang isip ng asawa kong ito. Ang stress, ang bigat, ang mga takot. Ibalik mo ang kanyang lakas. Sa pagtulog niya, hawakan mo siya. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, lumapit si Mateo. Isa, panimula nito, weird na tanong Bakit? Wala akong narinig na hilik ko kagabi. Usually, ako ang unang nagigising dahil sa sarili kong hilik. Pero kagabi? Parang wala. Parang sobrang tahimik. Napatingin si Isabel. Magaan ang katawan ko ngayon. Parang hindi ako sinakal habang natutulog. Ngumiti si Isabel. Baka tulungan ka ni Lord matulog ng mahimbing. Mateo, bagaman may halong biro, ay hindi na natawa. Tumango lang. Kung ganyan pala epekto gawin mo uli mamaya, ha? Mula noon, gabi-gabi ay naging ritual na nila ang pagdarasal sa bawat kwarto bago matulog. Ang mga dating kaluskos, panaginip o paggising ng 10 oras ay unti-unting nawala. Minsan, bumisita ang pinsan ni Isabel, si Tita Nena, kasama ang anak na may insomnia. Hindi natutulog ng diretsyo yan kahit may gamot, reklamo ng matanda. Gusto niyo pong itri, tanong ni Isabel, sabay abot ng maliit na bote ng banal na tubig. Ay naku, kahit ano. Kahit paliguan yan, basta matulog lang ng diretsyo. Kinabukasan, tumawag si Tita Nena. Isabel, anak, salamat. Natulog ng 6 na oras yung bata. Ngayon lang yan nangyari simula lockdown. Napangiti si Isabel. Hindi dahil sa tubig, kundi sa paniniwalang unti-unting na ibabalik sa tao ang tiwala sa himala ng simpleng panalangin. Minsan, habang nasa mesa ang pamilya, nagtanong si Gabriel. Ma, bakit po ang tubig parang may kapangyarihan? Hindi ba tubig lang yan? Sapagkat hindi ito tubig lang, anak, sagot ni Isabel. Ito'y daluyan ng biyaya, at kung may pananalig ka, kaya nitong linisin ang kahit anong hindi mo nakikita. Tumango si Camila. Parang wifi signal. Hindi mo kita, pero ramdam mo kapag mahina o malakas. Exactly, sabay ngiti ni Mateo. At sa tingin ko, malakas signal dito ngayon. Sa mga gabing iyon, hindi lang mga mata ang nagpahinga. Mga puso rin. Mga isip. At higit sa lahat, ang kaluluwa ng bahay mismo. Mula sa dating gulo ng mga gabi, ngayon ay may halimuyak ng paghinga, ng kapayapaan, at ng presensya. Wala nang palahaw sa dilim. Wala nang bigla ang pagkagising. Ang gabi ay naging sagrado. Hindi dahil sa ritual, kundi dahil naging panalangin na ang bawat sandali. Ang gabi ay muling dumating na may katahimikang tila niyayakap ang buong bahay. Sa bawat sulok, may liwanag na mahina ngunit hindi namamatay, ang liwanag na nagmumula sa bagong ritual ni Isabel, ang paghahaplos ng krus sa noo ng bawat mahal niya bago sila matulog. Sa simula, ito ay simpleng hakbang lamang. Isang pagdagdag sa pagwiwisik ng tubig. Ngunit sa bawat gabi na lumilipas, napansin niya na ang sandaling iyon, ang mismong paghawak, ay higit pa sa dasal. Isa itong pagpapaalala, mahal kita. Binabasbasan kita. Pinoprotektahan kita sa ngalan ng Diyos. Una niyang ginawa ito kay Gabriel. Ma, yung krus mo po, wag mong kalimutan ha, sigaw ng bata habang naghihilamos. Tumawa si Isabel. Hindi ko yan kakalimutan, anak.
Pagkatapos patuyuin ang mukha ni Gabriel, humarap ito sa ina, nakapikit at nakangiti. Dahan-dahang isinawsaw ni Isabel ang daliri sa bote ng banal na tubig at gumuhit ng maliit na krus sa noo ng anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbukas ng mata si Gabriel. Lakas ko na, hindi ako matatakot kahit may multo. Mas malakas ka kasi kasama mo si Lord, sagot ni Isabel, sabay halik sa noo nito. Ngunit ang tunay na pagsubok ay si Camila. Isang gabi, habang papalapit na sa silid ng dalagita, huminga ng malalim si Isabel. Bitbit ang bote ng tubig at ang lakas ng loob. Kumatok siya. Camila, pwede akong pumasok. Sandali lang, sagot mula sa loob. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto. Nakasuot ng maluwag na shirt si Camila, may earphones sa lig. Anong meron, ma? Gusto lang sana kitang basbasan. Krus sa noo. Isang dasal lang. Hindi ako bata. At word 2. Ngumiti si Isabel. Alam ko. Pero hindi ito tungkol sa edad. Tungkol ito sa pagmamahal. Tahimik si Camila. Maya-maya, bumuntong hininga. CJ. Pero isang beses lang, okay? Isabel ay pumasok. Dahan-dahang gumuhit ng krus sa noo ng anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Habang gumuguhit, may biglang pumasok sa isipan niya, isang alaala. Flashback, 17 taon ang edad ni nakalilipas. Isang batang si Isabel, nasa tabi ng kabaong ng kanyang kuya, si Rafael. Lalaki itong mas matanda sa kanya ng 5 taon, matalino, masayahin. Isang aksidente sa motor ang kumuha sa kanya, walang babala, walang pamamaalam. Sa gabi bago ilibing, pinilit siyang lapitan ng bangkay, upang pahiran ito ng krus sa noo. Isang pari ang nagturo sa kanya noon. Ngunit sa oras na itataas na niya ang daliri, tumakbo siya palayo, umiiyak. Simula noon, iniiwasan niya ang paghawak sa noo ng iba sa anumang ritual, kahit simpleng basbas. Takot. Trauma. Isang pinto na isinara at nilakasan ng lock. Presente. Nang matapos ang krus kay Camila, napansin ng anak ang pagluha ng ina. "Maokay ka lang?" Tumango si Isabel. Pinunasan ang pisngi. "Ngayon lang kasi ulit ako gumawa nito pagkatapos ng napakatagal." "Bakit? Anong nangyari?" Saglit na katahimikan. Humugot ng hininga si Isabel. "May kuya ako noon. Si Rafael. Namatay siya sa aksidente. At ako sana ang maghahawak sa kanya bago siya ilibing. Pero natakot ako. Mula noon, tinago ko na yung parte ng pananampalataya ko na may kinalaman sa ganitong kilos. Kasi feeling ko hindi ko siya na-bless." Tahimik si Camila. Maya-maya, marahang niyakap ang ina. "Ma, hindi mo kailangan panagutan yon. Bata ka pa noon. Hindi ko iyon naintindihan noon. Pero ngayon sa bawat krus na ginagawa ko, parang pinupun ko yung iniwang butas." Kinabukasan, habang kumakain ng agahan, biglang nagsalita si Camila. "Ma, yung krus ha? Gabi-gabi na yon. Hindi lang isang beses." Napatingin si Mateo, nagtaka. "Anong krus?" "Yung ginagawa ni Masano namin. Bago matulog." "Ay, ganun na pala ngayon?" Biro ni Mateo, pero may halong interest. Tahimik na umiti si Isabel. Ilang araw ang lumipas at naging normal na ang ritual. Si Gabriel ay laging excited. Si Camila minsan pa'y nauunang humarap. Si Isabel, habang ginagawa ito gabi-gabi, pakiramdam niya ay unti-unting nabubuo ang parte ng sarili niyang nasira noon. Ngunit isang gabi, habang patay na ang ilaw sa bahay at tahimik na ang lahat, biglang bumukas ang ilaw sa kwarto nila ni Mateo. Isa, tawag ng boses ng asawa. "Bakit, Matt? Pwede ba akong pahingirin?" "Ng ano?" "Ng basbas. Gaya ng ginagawa mo sa mga bata." Napatigil si Isabel. Tumayo mula sa kama. Kinuha ang bote. Lumapit. Tahimik si Mateo. Nakapikit. Nakaharap sa kanya. Dahan-dahan, gumuhit siya ng krus sa noo nito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos, binuksan ni Mateo ang mata. Tumingin kay Isabel. "Salamat. Ewan ko, parang kailangan ko lang maramdaman na hindi lang ako mag-isa." Ngumiti si Isabel, pinisil ang kamay ng asawa.
Hindi ka kailanman naging mag-isa. Sa gabing yon, bago siya pumikit, tuminala si Isabel sa kisem. Tahimik. Walang dasal na binigkas. Pero sa puso niya, alam niya, lahat ng pader na itinayo ng takot at trauma isa-isa nang gumuguho. At sa bawat krus na ginuguhit niya sa mga noo ng kanyang pamilya, hindi lang sila ang nababasbasan. Pati siya. Ang mga araw ay naging mas magaan, at si Isabel ang unang nakapansin. Hindi dahil naging tahimik ang lahat, kundi dahil ang mga dating maliliit na tensyon, mga buntong hininga, mga reklamo, mga sagutan, ay tila unti-unting naglaho. May puwang na sa hangin, isang bagay na dati hindi nila pinapansin, kapayapaan. Habang naghahanda siya ng almusal, napansin niyang hindi na nagkukulong si Camila sa silid. Halos araw-araw, lumalabas ito upang tumambay sa kusina, minsan para lang uminom ng gatas, minsan para makisali sa kwentuhan. Ma, naalala mo yung lumang notebook ko? Yung may cover na may bituin? Yung binili natin sa bazaar? Ayun, nakita ko. May mga drawing ako ng mga rosaryo at simbahan. Ang weird. Nagsusulat pala ako ng dasal noon. Hindi word yon. Marunong ka lang talagang makinig sa loob mo kahit noon pa. Napangiti si Camila. Siguro ngayon lang ulit ako nakinig. Samantala, si Gabriel, na dating abala lang sa mga laro, ay tuwing gabi na ngayong nagsisimula ng panalangin. Ma, ako na magdadasal ha? Go ahead, anak. Lord, salamat po kasi wala nang nag-aaway dito sa bahay. Saka sana po si Papa hindi na sumigaw kapag nawawala yung remote. Tumawa si Isabel. Kahit biro, may totoo sa panalangin ng bata. Minsan kasi, iyon ang paraan ng puso para ipahayag ang totoo, sa gitna ng tawanan. Si Mateo, sa kabilang banda, ay tahimik pa rin sa karamihan ng oras, pero kapansin-pansin na ang pagbabago. Sa halip na sumigaw kapag may nawawala, siya na ang naglalagay ng remote sa lalagyan. Sa halip na magkulong sa kwarto kapag may problema sa trabaho, nauupo na ito minsan sa sala, nakikinig habang sina Isabel at ang mga bata ay nagkukwentuhan. Isang tanghali, habang nililinis ni Isabel ang mesa, lumapit si Mateo at tumingin sa bote ng banal na tubig na nakapatong sa isang sulok. Pwede mo ba akong tulungan mamaya? Tanong nito. Anong kailangan mo? Gusto kong basbasan mo ang home office ko. Wala lang baka sakaling makatulong. Hindi nagtanong si Isabel. Tumango lang. Pagsapit ng hapon, dinala siya ni Mateo sa kanyang maliit na opisina sa likod ng bahay. Madalas sarado ang silid na yon. Ngayon lang uli siya nakapasok. Pumasok si Isabel, bitbit ang bote. Tahimik. Si Mateo ay umupo sa kanyang mesa, parang isang estudyanteng naghihintay sa resulta ng exam. Isang dasal lang ang binigkas ni Isabel. Panginoon, sa lugar na ito kung saan gumagalaw ang isip at mga desisyon, naway ang iyong karunungan ang maghari. Linisin mo ito mula sa pagdududa, sa pagod, at sa anumang balakid. At sa bawat papel, bawat tawag, bawat desisyon, ikaw ang maging gabay. Niwisikan niya ang 4 na sulok ng silid. Gumuhit ng krus sa hangin. Hinawakan ang balikat ni Mateo. Pagkatapos, tumango siya. Tapos na. Si Mateo ay hindi agad nagsalita. Ngunit sa mata nito, may lalim na hindi niya karaniwang ipinapakita. Tila may iniisip, may tinitimbang. Kinabukasan, habang abala si Isabel sa kusina, biglang sumigaw si Mateo mula sa opisina. Isa. Bakit? Tumawag yung client ko. Akala ko wala na talaga yon. Nakipag-meeting ulit niya yung linggo. Napalingon si Isabel, nagtaka. Yung account na tinanggal. At hindi lang yon, gusto raw nila ng renewal. Bu! Hindi agad sumagot si Isabel. Napatingin lang sa langit. At sa sarili niya may munting ngiti. Hindi siya naghanap ng himala. Pero ang himala ang lumapit sa kanila, tahimik, hindi nagpapansin, pero tunay. Nang gabing iyon, habang nasa sala silang 4, nagkukwentuhan ng walang sapilitan, walang tensyon, lumapit si Mateo sa tabi ni Isabel. Alam mo, hindi ko pa rin alam kung anong pinaniniwalaan ko. Okay lang yan. Pero parang may nangyari. Hindi ko maipaliwanag. Parang may tinanggal na bigat sa bahay. Sa dibdib. Sa pagitan natin. Marami tayong binuksang pinto. At marami tayong isinara. Baka yon ang naramdaman mo. Tumango si Mateo. Siguro nga.
At siguro, hindi naman kailangan maintindihan ang lahat para maniwala, no? Ngumiti si Isabel. Hindi. Minsan kailangan lang maramdaman. Sa gabing iyon, walang sermon, walang himig ng simbahan, ngunit sa loob ng tahanan nila, may awit ng katahimikan na matagal nang nawala. At sa bawat hininga nilang mag-anak, tila may parte ng hangin na mas magaan, hindi dahil sa air purifier, kundi dahil sa presensyang hindi nakikita. Ang bahay ay hindi lang naging lugar ng tirahan. Ito'y naging tahanan. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong habang sabay silang naglalakad sa labas ng bahay. Isabel, bungad ni Mateo habang bitbit ang tasa ng kape, pwede ba akong sumama sa iyo mamayang gabi? Sa mga ginagawa mo? Hindi agad nakasagot si Isabel. Huminto siya, tumingin sa asawa. Wala sa boses nito ang alinlangan. Naroon ang isang bagay na noon lang niya narinig, handang makinig. Gusto mo ba talaga? Tanong niya. Tumango si Mateo. Gusto kong subukan. Hindi dahil sa mga nangyari sa trabaho. Kundi kasi may pakiramdam akong kailangan kong maranasan mismo. Pagdating ng gabi, pagkatapos mapatulog sina Gabriel at Camila, sabay silang humawak sa bote ng banal na tubig. Si Isabel sa kanang kamay, si Mateo sa kaliwa. Tahimik nilang nilibot ang bahay. Walang dasal na mahaba. Walang sermon. Tanging bulong ni Isabel sa bawat pintuan. Panginoon, bantayan mo ang pasukan ng aming tahanan. Kay Mateo naman, mahina ngunit matapat. Protektahan mo ang mga pamilyang naninirahan dito. Bawat bintana, bawat sulok, bawat espasyo ay tila muling naging bago, hindi sa anyo, kundi sa damdamin. Sa bawat paghawak ni Mateo sa mga pinto, tila isa-isa niyang pinapalitan ang dating pagkukulang ng presensya. At sa bawat dasal ni Isabel, nadarama niyang hindi na siya nag-iisa sa labang ito. Nang matapos sila, sabay silang naupo sa sala. Walang salita, ngunit magkahawak ang kamay. Sa katahimikan, naganap ang isang bagay na bihirang mangyari sa mag-asawa. Pareho silang nagpahinga, hindi lang sa katawan, kundi sa loobin. Kinabukasan, tumawag ang kapatid ni Mateo. Dad had a bad night again. Hindi na naman nakatulog. I think he needs a visit. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Pupunta kami ni Isabel bukas. Maya-maya, habang nag-impake ng ilang gamit para sa biyahe, kinuha ni Isabel ang bote ng banal na tubig at inilagay ito sa bag. Sigurado ka ba? Tanong ni Mateo, napansin ang kilos niya. Masigurado ako kaysa sa dati. Hindi lang tayo bibisita. Magdadala tayo ng kapayapaan. Pagdating sa bahay ng mga magulang ni Mateo, sinalubong sila ni Aling Nena, ina ni Mateo, na may halong pagod at pag-aalala sa mata. Salamat at dumaan kayo. Hindi na halos natutulog si Amado. Laging gising tuwing 3:00. Sabi niya, may naririnig daw siyang yabag. Lola, hindi po yon multo, singit ni Gabriel na sumama sa biyahe. Kailangan lang po ng dasal. Napangiti si Isabel. Hindi lang siya ang lumalakad sa pananampalataya, pati ang anak niya, bitbit ang simpleng paniniwala ng isang pusong dalisay. Pumasok si Isabel sa silid ng matanda. Si Amado, nakahiga, payat at halatang pagod. Gusto ko lang po kayong basbasan, tay, marahang sabi ni Isabel. Hindi sumagot si Amado. Pero bahagyang tumango. Lumapit siya, inilubog ang daliri sa bote ng banal na tubig at gumuhit ng krus sa noo ng matanda. Panginoon, bigyan mo ng kapayapaan ang katawang ito. Alisin mo ang takot, ang ingay, ang pagod. Sa bawat hininga niya, naway maramdaman niya ang iyong presensya. Niwisikan din niya ang unan, ang kumot, ang 4 na sulok ng silid. Paglabas niya, sinalubong siya ni Mateo, may bitbit na baso ng tubig. Kamusta si tatay? Payapa. Tahimik. Sa unang gabi na doon sila natulog, walang narinig na yabag si Amado. Walang pag-ungol sa hating gabi. Nang sumilip si Aling Nena sa kwarto, nakita niyang mahimbing ang asawa, nakapikit, may bahid ng ngiti sa mukha. Pagkagising ng umaga, tinanong si Amado, kamusta ang tulog mo? Parang wala akong iniintinding bigat sa dibdib. Parang ako ulit yung Amado nung binata ako. Sa kusina, habang nagkakape, lumapit si Mateo kay Isabel. Salamat, bulong niya. Para saan? Sa pagdala ng tahimik na himala. Hinawakan ni Isabel ang kamay ng asawa. Hindi ko ito ginagawa mag-isa. Tayong dalawa na ngayon. Mula sa isang ritual na tahimik lang sa loob ng bahay, lumawak ang dasal. Naging bisita sa ibang tahanan.
Naging haplos sa may sakit. Naging alaala ng pag-asa sa isang pamilyang sanay sa kaba. Ang bote ng banal na tubig na dati alikabok at limot, ngayon ay naging sagradong simbolo. Hindi dahil sa tubig, kundi sa paniniwala. At sa bawat basbas, bawat krus, bawat bulong ng dasal, nagiging totoo ang pananampalataya, hindi lang ritual, kundi ugnayan. Hindi lang kilos, kundi pagmamahal. Isang umaga ng linggo, habang sabay-sabay silang kumakain ng almusal, may marahang katahimikan sa pagitan ng bawat lagok ng kape, bawat kagat ng tinapay. Hindi ito ang dating katahimikan ng tampuhan. Ito ay kapayapaang hindi kailangang ipaliwanag. Si Mateo ang unang bumasag sa katahimikan. Nag-text si Father Elas. May hiling siya. Ano raw, tanong ni Isabel. Gusto ka raw makausap. May gagawin daw sa parokya. Isang pagtitipon ng mga ina sa simbahan. Gusto ka raw magsalita. Napatigil si Isabel, hawak ang kutsara sa ere. Ako? Tumango si Mateo. Sabi niya, ang iyong bahay ay naging simbahan. Panahon ng magsindi ka ng ilaw sa iba pang tahanan. Hindi agad sumagot si Isabel. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil tila bigla siyang tiningnan ng sarili niya mula sa malayo. Ang babaeng natatakot humawak ng noo. Ang babaeng nagtago ng pananampalataya sa ilalim ng responsibilidad. At ngayon, siya ang imbitahang magsalita. Magpatotoo. Pumayag ka na, sabat ni Camila, nakangiti. Walang ibang mama doon na kasing tapang mo. Napangiti si Isabel, may konting luha sa gilid ng mata. CJ. Pupunta ako. Dumating ang araw ng pagtitipon. Sa maliit na bulwagan ng parokya, may mga upuang puno ng kababaihan, ilan may hawak na bata, ilan may bitbit na dasal sa mata. Nakatayo si Isabel sa unahan, hawak ang bote ng banal na tubig. Hindi ko po kayo tuturuan kung paano manalangin, panimula niya, dahil alam ko pong lahat tayo marunong magdasal sa ating paraan. Pero ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay isang paalala. Minsan, ang tunay na himala ay hindi yung biglang paggaling, kundi yung tahimik na pagbabago ng ating paligid. Mula sa kaguluhan, papunta sa katahimikan. Ikinuwento niya ang mga gabi ng bangungot ni Gabriel, ang mga tanong ni Camila, ang tahimik na paglalakad ni Mateo tungo sa pananampalataya. Ikinuwento niya kung paanong ang bote ng banal na tubig ay naging kasangkapan para buksan ang pinto ng kanilang tahanan at higit sa lahat, ang mga pinto ng kanilang puso. Pagkatapos ng talumpati, nilapitan siya ng isang ina. Salamat po. Akala ko ako lang ang may tahanang may bigat sa hangin. Hindi po kayo nag-isa, sagot ni Isabel, sabay abot ng maliit na prayer card. At hindi na rin kailangang mag-isa sa laban. Kinabukasan, habang naglalagay ng basbas sa pinto ng bahay, lumapit si Mateo, may hawak na papel. May nakita ako sa drawer ni Father Elas. Galing daw kay Papa Len. Gusto kong ilagay ito sa pinto natin. Kinuha ni Isabel ang papel. Magaspang. Luma. Ngunit malinaw pa rin ang nakasulat. Ang gumagamit ng banal na tubig na may pananampalataya, kailanman ay hindi naglalakad mag-isa. Napangiti si Isabel. Ilagay natin sa frame. Sa mismong pasukan. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag si Aling Nena. Isabel, si Padre Elas may sakit daw. Mahina na raw. Gusto ka raw makita. Walang pag-aalinlangan, pinuntahan nila ito. Si Gabriel ay may dalang maliit na rosaryo. Si Camila ay may inihandang bulaklak. Si Mateo ang nagmaneho, habang si Isabel ay may hawak na bagong bote ng banal na tubig. Pagdating nila sa tahanan ng pari, sinalubong sila ng amoy ng langis, kandila, at papel. Si Padre Elas ay nakahiga, maputla ngunit nakangiti. Salamat at dumating kayo, mahina niyang sabi. Hindi kami pwedeng hindi dumaan, Padre. Inabot ni Isabel ang bote. Para sa inyo. Sa lahat ng itinuro niyo sa amin, ito po ang ibinabalik namin. Kinuha ni Padre Elas ang bote. Pinikit ang mata. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Napasa mo na ang apoy, anak. Hindi lahat ng ilaw ay kailangang malakas. Minsan, ang kandilang tahimik ang pinakamatibay sa bagyo. Bago sila umalis, niyakap siya ng buong pamilya. At sa bawat yakap, tila may biyayang bumalot sa silid. Pagbalik nila sa bahay, sa mismong araw na yon, pinaskil ni Mateo ang naka-frame na mensahe ni Papa Len sa tabi ng pintuan. Hindi ito marangya. Hindi ito malaki.
Ngunit sa bawat umagang pagdaan nila sa harap nito, napapatingin silang lahat. At sa bawat tingin, naaalala nila. Ang bahay na ito ay minsang puno ng ingay, takot, at pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ito ay tahimik, hindi dahil walang problema, kundi dahil alam nilang may kasamang higit pa sa kanila. Ang bote ng banal na tubig ay nananatili sa tabi ng pinto. Hindi na muling nakalimutan. Hindi na muling itinabi. Ito na ngayon ang kalasag na hindi nakikita, ngunit damang-dama. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.